Itong ablihan ng atong mga Biblia diha sa James chapter 1. Mao niya nga atong text for today. O salamat nga makatuon paghihapon tas pulong sa Ginoo. Atong dunganan sa pagbasang maong verse mga higala, James chapter 1 verse 17. Everybody read. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Lord, salamat kaayo sa imong pulong ang magibasa. Tagay kinigahom, Lord. Salamat kaayo sa lahing adlaw ang imong gitugang kanamo. Adlaw, Lord, nga diin magkahiusa kami diha sa paghatag pagdaig sa imong pangalan, sa pagsimba diha kanimo sa espiritu kamatuoran. Salamat sa imong mga katawhan karon, among gipangayo kanimo, himoa kaming takos gayud sa mga tubangan, Lord. Kun duna kami mga sala sa among pangunahuna o kasing-kasing unsa mga babag, Lord, pasayloa kami tangtanga, Lord, ang mga dautan pinaagi lamang sa hamiling tugo nimo dito sa krus sa Kalbaryo. O God, putlia kami ining kabuntagon. Salamat kay Lord sa matag-usa nga naa karon akong giampo, Lord, nga ikaw magahimo sa mensahe nga panalangin gayud sa matag-usa, Ginoo. Tagaigahom kini bisan naman, Lord, ingon nga imong kubos nga lagad wala koy mahimo, Lord, kung sa ako lamang kaugalingon. Ikaw, Lord, ang magapakigsulti kanamo pinagi sa gahom sa balang espiritu. Kamita ang mensahe, Ginoong Dios, among gitugyan gisalig kanimong tanan in Jesus name. Amen. Thank you. Please be seated. Okay, so mga igsoon, atong tagaan og pagtagad ang atong monthly theme, month of December. Ang atong tema is Together in Thanksgiving. Amen? Yeah, sunod Domingo, ato ng Thanksgiving Sunday. Salamat, ana. Excited sad ko. And I hope kamo sad excited. Amen? Og atong makita diri ang maong verse nga atong gibasa mga igsoon. Sani ka nindot kaayo, naghatag kanato og pagdasig, naghatag kanato og paglaom. Ingon sa Bible, every good gift and every perfect gift is from above. Kay ngunong from above man, kay kung mag-iskot tag perfect gift, dili tag makakaplag og perfect gift diri sa kalibutan. Di ba? Oh, makakaplag lang ta og perfect gift dito sa langit, dito sa Ginoo. Kanang gikan sa Ginoo mga kaigsunan. Example, the gift of salvation. Amen? Are you saved? Salamat sa libreng kaluwasan nga gihatag sa Ginoo mga kaigsunan kanato, ug kana nga kaluwasan dili na mawala. Amen? Tungod kay doon natay gitawag nga eternal security mga kaigsuonan. So, ingon sa Bible diri, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness. It means it won't change. Dili mausab. Ang mga butang diri sa kalibutan mausab mga igsoon, no? Naay mga kausaban after many years nga mulabay, may kausaban tungod kay temporaryo lamang mga kaigsuonan. Okay? So, we need to realize that everything good in your life, it comes from God. Amen? So, blessing na kaayo mga kaigsoon. Kaya na ato nang i-acknowledge po kana nga mga butang, nga mga gikan gayud sa Ginoo. Okay? Thanksgiving is important. You know why? Kabalo mo anong importante ang Thanksgiving mga kaigsunan? Because Thanksgiving, we believe that Thanksgiving, it honors the Lord. Kung ang usa ka tawo mapasalamaton sa Ginoo, malipay gid ang Ginoo. Kaya nga naman, ang Ginoo, He's the creator of the universe. Wa man punta kung wala siya. Amen? Dunay sayings nga nagaingon, God without man, He is still God. But man without God, He is nothing. Amen? Oh, kana muna nga dako kayo kalabutan ang Ginoo sa kinabuhi sa matag tao, labi na sa mga Kristohano. Mauna responsible ta nga muhatag pagpasalamat sa Dios. Amen? Thanksgiving is important because it honors God and it also aligns us with His will. It aligns us with His will. Kaya basi ba kung na-disalign na tatubangan sa Ginoo? Ang ato bitang una-una, ang atong kasing-kasing na disalign sa Ginoo, wa na matukma, wa na mahaom. So kung doon natin kinaiya sa pagkamapasalamaton, di ba? Di ba kung magpasalamat ka, diha magina na ito nabuhaton sa prayer na to, di ba no? Kaya usa sa content sa atong prayer is to give thanks to God.
Lord, salamat sa kinabuhi. Lord, salamat sa guidance. Lord, salamat sa protection. Lord, salamat sa blessing. Amen? Kaya ang prayer, di naman na puro lang tahangyo. Ang prayer, ang insakto nga prayer, di ang sige lang tagpangayo sa Ginoo, naa sa ipagpasalamat. Hello? Mao na nga, ang month of December, gihimo na to nga, kuan gyud Thanksgiving. Together in Thanksgiving. That's our theme for karong bulan na mga kaigsuonan. Okay? Di lang kay ingon ni ana, it honors the Lord, it aligns us with His will, but also it builds us. It builds our relationship with God. Ma-build up pag atong relasyon sa Ginoo kay sige matagsulti sa Ginoo in prayers, amen? Communication, di ba? Kana bitang tao nga tagsa lang magigistorya niya sa katuig kaduha lang mo murag magduda ka ba? Wala man tingin di naman iguro sa ganahan nako. Di ba no? Naunsa na ka to. Sige na lang tagpangutanan sa kagalingon kay naman kulang sa gitawag communication. Amen. The same sa Ginoo, kung tagsa ra tay ampo-ampo, ampo ra tag na grasya, ampo ra tag na problema. So kanang pag-ampo baya o kanang pagpasalamat dapat naana kanunay everyday mahimo na ta na sa Ginoo. Ano man? Kaya ang Ginoo, wa man ginagkulang ang Ginoo nato. Kita lang ay magkulang. Wala nagkulang ang Ginoo nato mga kaigsunan. Salamat sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato. Diha pa lang nga daan. Makapasalamat ta sa Ginoo Di ba? Okay? Thanksgiving is a way to magnify God. Ingon ni King David, mga kaigsunan, diya sa may Psalm 69, verse 30. Even si King David, gihimo niya nga, akong padakuon, akong ipadako ang Ginoo. Because thanksgiving, in other words, is to make God great and important sa ato kinabuhi. Mao nang thanksgiving. That's why ingon ni King David sa Psalms 69 verse 30, I will magnify Him with thanksgiving. Ako ipadako ang Ginoo sa akong kinabuhi nga dunay pagpasalamat. Nga naman, grateful si King David. Pero abi nimo mga kaigsunan, di mahimo ang tao nga mapasalamaton sa Ginoo kung wala siya pagtuo. Kung kulang sa pagtuo. So in order nga mangin thankful ta sa Ginoo, ang nag-motivate di ay pud ana pagtuo gihapon. Kung ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo, ang pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo gikinahanglan pagtuo, ang usa di ay ka Kristohano, ang usa ka kinabuhing mapasalamaton, di mawala ang pagtuo gihapon. Amen. Nya ang pagtuo, kabalo man tang ang pagtuo is faith. One of the meaning of faith is more than a feeling. It is more than a feeling. Dili pagbati, ang tinuod nga pagtuo, dili nagbase sa ato ang mga pagbati. Amen? Hello? Faith is not something that we feel. Kung dili ang pagtuo, it is a choice. Do you believe that? Amen? Faith is a choice. Kay kung ang tao dili mo pili nga musalig mutuo sa Ginoo, wa siya pagtuo. Kapita na karon, nagtuo ta sa Ginoo. Ang pangutana, nakakita ka sa Ginoo nga imong gituuhan? Wa ta kakita. Nga naman, ang Biblia nagsulti, ingon sa Bible sa John 4:24, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang pangutana, doon na ba'y espiritu nga makita? Di ba? So dili makita ang Ginoo, pero gipili nato, paminaw, pero gipili nato nga mutuo. That is faith. Hebrews 11:1. What was the Bible says? Faith is substance. Ano sabi ba diya? Faith is substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Bisag di ni mo makita, pero ang mga butangan di makita, pero nagtuo ka, nagsalig ka, mga kaigsunan. Ina na ang atong pagsalig sa Ginoo. That's why we need to be thankful to the Lord. There are some reasons why we need to be thankful. Why we should be thankful to the Lord. In our verse, ingon sa Biblia, every good gift and every perfect gift is from above. I believe, nadawat na nimo ng
pinaka the best gift nga gi-offer sa Ginoo. Unsa na pastor? The gift of salvation. If you are here mga kaigsunan and then you are not sure sa imong kaluwasan, dawata si Jesus Christ as your Lord and Savior sa kinabuhi nimo mga igsoon. Okay? So why we should be thankful to the Lord? I will give you 3 things this morning. Okay? Number 1, because of His unending mercy. We should be thankful to the Lord because of His unending. Kana bitong gitawag nito nga walay kahumanan. Nya diri sa kalibutan tanan do naman kay kahumanan. Ha? Dunay kahumanan, dunay ending, dunay katapusan. Walay forever diri sa kalibutan. Wala jud. Di ba no? Mga butang tao wala oy. Naalang tingali yung mulungtad nga butang kay original man orig di man fake. So magdugay gipod siya. Oh, di ba? Palit ka og mga dili branded. Dali gid pud siya madaan, dali gid pud siya maguba, ina ba? Oh, di ba? Mamalit kag mga gamit sa kusina, nya adto ka sa Unitap mo palit, di gid pud na magdugay. Ayo pag-expect nga palit kog mga plato diri sa Unitap para basig mo tinirnig tag 30 years o di na ka pud 30 years. Oh, so gusto kag modurar gayud nga gamit adto ka sa kanang urig yun, urig. Pero sultian ko ikaw, di kina magpabilin pod. Mudugay lang na siya, pero one day, mawala gina siya. Nga naman madaan man good siya good. Okay? So, mga kaigsunan, ang unang butang nga atong pasalamatan sa Ginoo, kining ihang gitawag unending mercy. Ha? Tungod sa ihang kaluoy. Kaya di pa lang sa kaluoy sa Ginoo, ambot lang ka unsa kay kinabuhi na to karon. Have you realized that? Amen? Unsa kaha ang imuhang dagan sa kinabuhi karon kung wala ka sa Ginoo? Tingali uban na to guro, sugarol kaayo. Palahubog kaayo. O di ba? Bisyuso kaayo. Drug addict na. Ha? Di ba? Or maybe, nasa prisuhan tingali ang uban. Base ang uban sayo nang italiwan. Oh. So kana mauna ang atong mauna-unaan kung wala ta sa Ginoo, pero salamat mga igsuon. Ha? Salamat mga igsuon sa blessing nga atong na angkon. Unsa man na siya? The blessing of salvation. Ha? Atong hinumduman mga kaigsunan tungod na sa gitawag nga unending mercy diha sa Ginoo mga kaigsuonan. The idea of unending mercy is the belief that God's mercy is constant and available to those in need. Ang kaluoy sa Ginoo dili ingon nga papabor-pabor lang. Wala na gingon nga Ginoo nga ikaw paboran ta ka kay buutan kay ka. Dili para sa tanan ang kaluoy sa Ginoo. You know why? Because He is not willing that any should perish. Dili gusto ang Ginoo ang tanan malaglag sa impierno. Ingon sa Bible, He is not willing that any should perish but that all should come to repentance. Gusto sa Ginoo gayud, ang plano gayud sa Dios mga kaigsunan nga ang tanang tao makaabot gayud sa paghinulsol. Pero ang paghinulsol is a choice. Ang pagpakigrelasyon sa Ginoo is a choice. Wa na pinugsanay. Di ba? Kundili desisyon na sa usa ka tawo mga kaigsunan. Because of His unending mercy. God's mercy is always available sa mga nanginahanglan. Sana sa atong mga prayer, maapil gid po ning kaluoy sa Ginoo. Amen? Lord, salamat sa imong kaluoy, Lord, nga hangtod karon gaginhawa pa ko. Yan na ba? Amen? Ako ramang gyud ang usa ka kinaiya sa pagkamapasalamaton, kana ramang yung imong gi-acknowledge bitaw ang mga gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pag-recognize ba? Di ba? Ingon sa Biblia diha sa Lamentations chapter 3 verse 22 and 23. Lamentations 3 verse 22 ang pulong sa Ginoo nagaingon, because of the Lord's it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. Notice the word, because His compassion fail not. Nakita ma-fail man ang tao. Many times we fail mga kaigsunan kay ngano man tao ra man ta. Pero ang Ginoo mga kaigsunan, di siya ma-fail kay ngano man God man siya. God. His compassion fail not.
Di ba? Nga naman, dako ang iyang kaluoy kanato. Every day, iyang ipadayag ang iyang kaluoy, mga kaigsoon. You look at verse 23. They are new every morning. Amen? Salamat na apatay morning. Amen? Pag mata na ko ganiha, mura mag-git-git ning kuan, mura magdagoong, mura mag-gaulan pag yun. Ana? Oh, pero blessing ang morning. Amen? Oh, ingon sa Bible, nagpadayag na sa iyang faithfulness. They are new every morning. You look at the last phrase. Great is thy faithfulness. We should be thankful to the Lord, mga igsoon, tungod sa iyang kaayo, sa iyang matinodanon. Nga naman, tungod siya puno sa kaluoy. Maluluyon ang Ginoo. His mercy endureth forever. Inana ba? Inana kanindot ang Ginoo ang atong gialagaran, mga kaigsunan. Muna kita, responsible kitang mapasalamat sa Ginoo. Gagmayng butang, gagmayng panalangin, dagkong panalangin. Kinahanglan tang mapasalamat sa Ginoo. Amen? So not only because of His unending mercy, number 2, mga kaigsunan, why we should be thankful to the Lord? Because of His unchanging promises. Number 1, unending mercy. Number 2, unchanging promises. Mag-iskutag unchanging, mga kaigsunan, it means God will never change. Di ba? Dili siya mausab, mga kaigsunan. Kabalo man tayo sa kalibutan, tanan mausab. Ang panahon mausab. Di ba no? Ang presyo sa mga palaliton, mausab. Ang gasolina, mutaas, maus-os. Mausab ang presyo. Ang sabag yun, ang kinigitawag nga, ang bisan naman ng tao, mausap. Ingon ka nga, buutan ka siya, pero kalitlag ka, likoy ang utok. Mausap, mga kaigsunan, may kausaban. But thanks be to God, because our God, He never changed. In fact, ingon sa Biblia, Malakay chapter 3, verse number 6, what was the Bible says, mga kaigsunan? Dili makita na itong nag-promise ang Ginoo. The Bible says that God's promises are unchanging. Okay. Malakay chapter 3, verse number 6, the Bible says, For I am the Lord, I change not. I change not. Hebrews 13, verse 8, the Bible says, Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. And then, kung mabalik ta sa atong text, James 1:17, you look at the words nga nagaingon, with whom there is no variableness. Unsa man na siya? Dili mausab. Variableness. No variableness. It means, it won't change, mga kaigsunan. Noon sa gitawag unchanging, it means, everlasting siya. Muna nakanindot sa Ginoo, mga kaigsunan. Pero diri sa kalibutan, napamantan sa kalibutan, ang tanan mausab. Doon siya mga kaigsunan, nga usa sa pinaka paspas ang nga nag-increase sa business, kining gitawag cosmetic industry. Cosmetic industry. Daghang gid kaayo, grabe na kay di laman lang babae ang mogamit. Ang mga laki mogamit pod. Skin product, paputi, ang mga puti, ganahan po magpaitom. Kanang mga Amerikano, magpaitom man sila. Pero ang mga Pinoy, magpaputi. Sumamalit og mga product. Unya, napagid usahay nga ang imong mapalit, dili urig, piki. Namutang, instead nga makatabang, gi-allergy na noon. Di ba no? So, bantayanan mga kaigsunan, ganong buhato na sa tao, nga naman, tungod kay ang tao, i-expect sila nga, basi, pinaagi ni Ana, ma-enhance ang ilang gitawag personal appearance. Dunay news, nagaingon diri, ingon sa news, nga akong gibasa, the cosmetic industry is expected to continue to grow with a projected compound annual growth rate of 5.5% from 2021 to 2028 globally. So kung makita na ito sa kadaghan ang mga cosmetic product sa mga mall, bisig asa na bita, mas ma-increase pa kita. Muna na karon ang mga lalaki nga nahimong may pagkababae sila, babayinon sila, di na kakaila og
Lucky ba gina siya? Kabantay ka? Gwapo kay purma, puti kaayo nya di. Bayad. Mga igsoon. Tiya mo na. So usa nga nakatabang nila kanang mga ginagamit nila nga mga produkto sa cosmetic industry mga igsoon. Tiya mo na. Nga naman gusto sila dunay mausab sa ilang purma. Dunay mausab sa ilang dagway. Ngana ang tao. Ngana ang tao. Pero salamat nga ang Ginoo mga kaigsunan, di gid siya mausab. Di gid siya mausab sa iyang mga saad, mao na nga atong kuptan ang iyang saad. Di ba? Atong kuptan ang iyang saad, kaya naman kamatuoran ang iyang saad mga kaigsunan. Nahitabo ang saad dito sa time ni Noah mga kaigsunan. The first everlasting covenant was made with Noah in Genesis chapter 9 verse 16. A promise never sent a worldwide flood again. Kato bitang paglunop mga kaigsunan, human sa lunop ato mga kaigsunan, nagsaad ang Ginoo nga di na niya laglagon pag-usab ang kalibutan pinaagi sa lunop. Di ba? So iyaning gisiliuhan pinaagi sa pagpakita sa rainbow. Di ba? Doon na ito yung rainbow. Buti pa sabot, dili na niya i-destroyed ang kalibutan through floods. Pero kung imong tan-awon sa book of Peter, mga kaigsunan, mas worse ang sulti sa Biblia. Ingon sa Biblia dira, laglagon sa Ginoo ang kalibutan, dili sa paagi sa tubig, kundi paagi sa kalayo. Kay high-tech naman yung mga gubat-gubat karon, amen? Di ba no? Kabalo man tama kaigsunan nga ang kalibutan naata sa last days karon, pero iabot sa panahon nga mag-start na ang gitawag 7 years tribulations. Grabing gubat diha mga kaigsunan, grabe ang kapaitan diha. Di ba? Muna nga in order nga usa sa prophecy mga kaigsunan, in order nga matuman ning gitawag nga one world government, mag-away man ang nasod. Mag-away ng nations against nations, kingdoms against kingdoms. Hangtod nga by continent na ang gubat, hangtod nga usarag yun ang mudaog. Diha na musugod ang gitawag one world government, one world market, one world currency. Di ba na? Usa na one world religion. Mahitabo na siya sa 7 years tribulations, pero nakanindot makaigsunan, una mahitabo ang rapture. Amen? It's a blessing. Di ba? Rapture first. Unsa may rapture, pastor? Kuhaon sa Ginoo ang iyahang mga katawhan. Una, usa niya laglagon ang kalibutan. Pinaagi sa kasakitan. Bless kayong mga Kristohanon. Amen? Di ba? So kinahanglan kayo, di ta magluya-luya sa itong pagpangalaga sa Ginoo. Di ba? Basahan na ito ang 1 Thessalonians, palihog. 1 Thessalonians chapter 1 Thessalonians, please. Abli. 1 Thessalonians. Chapter 4. Tanawa. Sugdo na to dire sa may verse 13. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Are you there? Mao ni ang atong lauman mga kaigsunan nga dili alaot ang mga naay Ginoo. Bless kayong mga magtutuo sa Ginoo. Ingon sa Bible dire mga kaigsunan, verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren. Notice naay brethren, buti pa sabot. Wala maapil ani mga unsaved people, mga unbelievers, wala maapil. Okay? Diri igsuon ni brethren, kaigsuonan. Ingon sa Bible, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which are asleep in Jesus will God bring with Him. Karon lang tuiga ha. Karon lang tuiga, gikan sa January hangtod December, duha sa atong igsuon sa pagtuo mitaliwan, gikuha sa Ginoo. Si Sister Elsa, si Brother Boy, di ba no?
May una sila nato mga kaigsuonan. Pero makita na to nga di ingon sa Biblia diri, ayaw mo kaguol. Maguol lang ta tingali, kay di na nato makita, pero dili ta maguol kay nindot nang iyang nahamtangan karon. Yung usa ka adlaw makita pag nato sila. Tanawa, padito tiyo sa pagbasa ha. Sige. Ingon sa Bible, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which are asleep in Jesus. Sleep in Jesus, kato mga nangamatay ba? Pero iya sa Ginoo. Will God bring with Him? For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Sige. 16. For the Lord Himself shall descend. Tama ha? Shall descend from heaven. Ang Ginoo munaog from heaven. From heaven. With a shout. With the voice of the archangel. And with the trump of God. Ang ilhanan, mga kaigsunan, ng Ginoo mo kanaog is the trumpet. When the trumpet shall sound, mga kaigsunan. Okay? And the trump of God and the dead in Christ. Dead in Christ. Appeal na ni si Brother Boy. Appeal si Sister Elsa. And the dead in Christ shall rise first. Buti pa sabot, banhawon si Ginoo. Doon na gitawag pagpakabanhaw. Tingali na akay mga minahal sa kinabuhi ngay miuna nimo pero magtutuo. Banhawon sila sa Ginoo. Okay. Verse 17. Naata diri sa verse 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with Him. In the where? In the clouds. Ang Ginoo munaog sa panganod. Unya kadtong mga iya sa Ginoo nga buhi pa, iya gayong sagkaon, iyang i-rapture. Another word, another meaning sa caught up is rapture. Di makakabasa rapture sa Biblia. Pero ang meaning sa rapture is caught up. Okay? Sama ra gud na sa word nga Trinity, di makita kabasa Trinity sa Biblia. Pero doon ay Trinity gyud. Because we believe that God is doon na kitawag tulo ka persona ang atong Ginoo mga kaigsunan. We believe on the triune God. Okay? Then we which are alive and remain shall be caught up together with the clouds to meet the Lord in the air. And sa sumpay, and so shall we ever with the Lord. Muna, kuyog na to ang Ginoo sa way katapusan. I mean, wala pa man na mahiabot, pero nagtuota nga anytime mobalik ang Ginoo. That's why we need to be ready. Amen? Unsa may atong kuptan para nga magpabilin ta diha kaniya, magdinasigay ta. You look at verse 18. What was the Bible says in verse 18? Tanaway mo Biblia, ingon sa Bible, wherefore comfort one another with these words. Amen? Ibasig na ay mga na-hopeless na ba? Na-discourage ka ayo, na ay mga nagluya. Hinumduman na ito nga naisaad ang Ginoo. Kinahanglan magdinasigay. Comfort one another with these words. Di ba? Mo na nga, magpasalamat ta sa Ginoo mga kaigsunan kay kini iya ni gisaad o kini nga saad di ni mausab. Tungod nagtuta that our God is unchanging. He will never change mga kaigsunan because of His unchanging promise mga kaigsunan. Ang Dios kayod iha gayong tumanon ang iyang gisaad. Di ba? Ikatulo, ngano man ang Kristohanon o ang mga anak sa Ginoo kinahanglan mapasalamaton sa Ginoo. Number one, because of His unending mercy. Ikaduha, because of His unchanging promises. Number 3, mga kaigsunan, because of His unstoppable blessing. Unstoppable. Kung mag-iskot unstoppable, di mapugnan kung ang Ginoo na mo bless ni mo. Di ka kapugong kung deserving kang i-bless sa Ginoo, mga kaigsunan, di mapugnan. Di ba? Kinahanglan sabton sa nimo ni unsay gipasabot aning blessing because sometimes when we think about blessing, we always think on material blessing. Di ba? Ang atong hunahuna ra basta blessing na isigutan, material blessing, pero ato hinumduman mga kaigsunan that blessing is God's proclamations of favor,
upon man's labor. Kinahanglan gid kang mo labor. Amen? Kinahanglan gid kang mo trabaho. Kinahanglan gid kang mo lihok in order nga i-bless ka sa Ginoo. Kay kung di ka mo lihok, sige kag paabot og blessing. For example, Lord, kanang gusto ko nga magkatrabaho, Lord. Wa ka nang apply. Asa man lang blessing diha. Amen? Lord, gusto gid ko nga manaanak ko yung mga anak. Wa gani kay gipanglutawhan. So ay mahimo. Di ba? So kinahanglan gyud nga muhimo sad ay ka sa imong part. Ang sabi part, labor, trabaho, mga kaigsunan. Kaya nga naman, mo ni gitawag nga God's proclamations upon man's labor. Kabantay ba ka sa mga taong kugihan? Ikumpara na imong kinabuhi sa mga taong tapulan, dako kay kalahian. Di ba no? Kay kining kugihan, kuana. Kamao ginang mo budget. Kamao na maghuna-huna. Pero kung ning tapulan, mo ni dako kikaon sa sulod sa panimalay. Muna hingaon kaayo mga kaigsunan. Pero kining kugihan maghuna-huna na oy. Si mama nakakaon na ba? Si papa nakakaon na ba? Si bunso nakakaon na ba? Maghuna-huna na. Pero kining tapulan, bahala gaway mahabilin oy. Way pakialam. Pero mga kaigsunan, lisod kaayo ang taong tapulan. Walay blessing. Walay blessing ang taong tapulan, mga kaigsunan. Basaro ko diya sa Proverbs. Ito sa Proverbs. I think chapter 6, mga igsuon. Proverbs chapter 6. Sige. Aron maka hinuktok ta sa gisulti ni King Solomon. Kung magisig ta og kaalam, si Solomon maalam kaayo to. Naagi to si kaalam. Because Solomon is a wisest king sa history, mga kaigsunan. So magisig tag mga tambag, maayo gid sa mo tambag kay bintaha man gining maalamon mo tambag, maayo man gyud. Pero kung tambag niyo palahubog, way klaro, instead masulba ang problema, mo-worse ang problema, mga kaigsunan. Di ba? So tanawa diri. Si chapter 6 verse 6. Tanawa. Proverbs chapter 6 verse 6. Para ni sa mga kana bitong way pagkabana bitaw sa kinabuhi. Way pagkabana sa pamilya, tanawa ko dire. Kanala. Unsa ingon sa Biblia? Atong basahon tanan. Ready, go. Go to the ant, thou sluggards. Consider her ways and be wise. Di ba? Kung tanawan mo ang hulmigas, kugihan ka na sila, oy. Pirti ka kugihan ang hulmigas. Kabantay ba ka na ay mumho niya? Makita ni mo na nga gamay pa sila, duha tulo, pero taon-taon, wala gidayungan na. Ingon pa sa Bible, the ants, they prepare their meat in the summer. So manggawas kina sila basta maayo pang panahon, kaya naman mag-stock na sila. Magpundo ba? Magpundo. Kaya abot sa tinguan, naa sila yung makaon. Grabe ka, wise, oy. Mali sa Bible, go to the ants. Tanawa, hinuktok itong mga hulmigas, naa sila gitawag togetherness. Kaya kung maglinya man na sila, naa sila unity. Naa sila togetherness. Naa sila cooperation. Kaya kanang dayungan nila gud ang natagak nimo diya nga sudan. Bisig unsa kadako ilay na dayungan. Cooperation. Nga naman, mga kugihan kaayo nga klase nga may insekto, mga igsoon. Malaingon ni King Solomon, go to the ants, thou sluggard. Kamo nga mga sluggard o tapulan, consider her ways and be wise. Yaro di ka kakaton na, makakaton ka. Okay? So, ang blessing, mao itong ingon na guganiha that blessing is God's proclamations of favor upon man's labor. Di gyud muhikaw ang Ginoo sa taong kugihan. Naagyoy grasya, mga igsoon, naagi panalangin, mga kaigsoon, naagyoy nindot nga pangitabo sa ginabuhi. Kung tanaw nimong Psalms 21 verse 6, sa life ni King David, kabalo man nga si David, gitawag siya nga a man after God's own heart. Niya gisugo to sa Ginoo nga magbuild og templo, pero wa gibito niya mahimo. Kutob siya sa plano. Na plano niya, pero wa gito niya na build. Kaya nga naman si David, even though nga gitawag siya a man after God's own heart, pero he was a man of war man good. Puro tugubat ang
experience ni King David. So kung tanawin mo niyang chapter 21, kining chapter 21, si David, ihang gikalipay ang ilahang gitawag nga victory against sa ilang mga kaaway, mga kaigsunan. Ingon sa Bible dara, for thou hast made him most blessed forever. Thou hast made him exceeding glad with thy countenance. Diri gadayg ang Ginoo gadayg si David sa Ginoo tungod sa kadaugan. Kung imong tan-awon diha sa chapter 20, si King David nagpray pa nga unta, Lord, mudaog mi sa gubat. Chapter 20, makita na diha, nagpray siya nga, Lord, unta mudaog mi. So gitugot sa Ginoo nga nadaog sila. Pag-abot sa verse chapter 21 mga kaigsunan, he offers thanks for the victory and expressed David's joy over the strength from the Lord that secured the victory. Not only that, but also David also anticipates victory in future encounters. Walang muhunong, wala pa man siya gubat pa. Kaya ang Israel, kaya balo bita sa kahimtang sa nasod sa Israel. Gamay kaya ka nasod, pero gituyukan sa mga Arab countries, kanang mga Arab countries, puro na kalaban ba nila. Pero nga naman nga, hangtod karon, the more ang Israel nga na strong. Di ba? Tungod kay gipanalipdan sa Ginoo mga kaigsoon. Mao na ang plano sa Ginoo sa gitawag nga nasod sa Israel mga kaigsoon. Gi-bless sa Ginoo. Not only Israel but also even si Abraham. Si Abraham mga kaigsoon, mihatag ang Ginoo saad kay Abraham, nga i-bless niya si Abraham with many children. Pero kung imong tan-awon sa kinabuhi ni Abraham, before niya na naabot, grabing struggle oy. Gisuwayan sa Ginoo iyang pagtuo, kung tinuod ba gitong giingon sa Ginoo, gisaaran siya nga ang imong mga kaliwatan Abraham mahisama sa mga bas sa kabaybayunan, mahisama sa kabituunan sa kalangitan. Buti pa sabot, dili maihap. Pero kung tanaw na to ang kinabuhi ni Abraham, tigulang na sila, wa pa'y anak. Pila may anak, pila may edad sa babae nga katapusang mga anak siya, sa babae lang. Mga 40, no? 40? 40s? Nana? Minupusal. Pero si Sarah atong time is more than 90 years old. Kunya gisaaran sa Ginoo nga ang inyong mga kaliwatan daghan jud, ubay-ubay jud. Pero bisag usa naglisod. Piabot ang panahon nga nabuntis jud mga igsoon. Mabito no kamong mga single pa, kamong mga couple nga wa pag-anak, ay gimugwalag paglaom. Imagine na lang ni si Sarah si Abraham more than 90 years old. Nakaanak pa. Di ba? Ngayon naman, gahom sa Ginoo. Abra Eugene, himuon ni mong idol si Abraham. Nga si Elasan, si Sarah, si Brother JC sad mausad, no? So, grabe ka na. Basta Ginoo, pagbuot sa Ginoo, di ka kapugong yun. Plano man sa Ginoo, program man sa Ginoo yun. Kaya kining atong mga couple diri, kung di gyud tagaan sa Ginoo anak, hapil lang gyapon mo kay kanang ang pagkabatunog anak kana design man gyapon sa Ginoo. Pero kung di gid mo kabaluan gid nang nagpray kamo, nangayo mo sa Ginoo pero wa gyud gitugot, mag-enjoy lang gihapon mo. Nga couple lang gihapon. Gusto gimog ng anak, gusto gimog na amoy mangadap. Na may daghang magpa-adapt diri asam sa Raymond. May na dako na daan, masugo na daan. Masugo na dayon. Di na ka mo kana kung na mo adapt na magpa-adapt na oy. Raymond? In love na ba ni? Maay kini mga latis o mga kauban niyang mga young people. Pastor, kini pastor mo ni iyang nakarasan. Pastor, kini pastor mo sini iyang nakarasan. Sige sig panudlo. Nya ako sige ikaw brad, kinsa may mo brad? Di mo tugan. Wala bra. Pero lipay ko ani na rin mo noy. Okay? So mga igsoon, unsay promise sa Ginoo kay Abraham? Ingon sa Bible sa Genesis chapter 12 verse 2 and 3, ingon sa Bible, and I will make of thee a great nation. Inatuman ba gyud na?
Ang Israel karon usa sa pinaka-powerful nga nasod. And I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Blessing kang Israel. Nato'y balita mga kaigisunan na akong nabasahan sa una, akong nadungog. Ang Israel daw, gasupply na kay sobra man nila mga fruits diha. Mga produkto nila diha, nga mga prutas, sobra-sobra man, di man nila makukuan. Ilang ipanghatag sa, kay kuan naman na, ang border man na, wall ra ba? Ilang ipanghatag sa mga sikbit nga mga nasod. Panghatag nila. Dawaton po, niya awayon sila. Nana ba? Di ba, kabantay ka, nakaisilingan, tagaan ni mong sudan, tagaan ni mo, usa di mong ihatag. Niya, mabuti pa nun, awayon ka. Siya di ang giaway ka, makauna-una ka, may pagwago to tagaig sudan da. So, ingon sa Biblia, and thou shalt be a blessing. Tanawa sa verse 3. Ingon sa Bible sa verse 3. Genesis 12, verse 3. And I will bless them that bless thee. Muna ang Pilipinas, mga kaigisunan, girecognize gid sa Israel. Kaya nga naman, atong panahon nga ang Israel na nabungkag sila tungod sa mga gubat-gubat na scattered ang mga Israelites. Ang Pilipinas pod midawat og mga Hudiyo nga diri mo puyo. Nana ba? So, ingon sa Bible, I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee, thou shall all families of the earth be blessed. Mauna ang blessing dito kay King David, dito kay Abraham. How about us? Asa matang dapita, gi-bless sa Ginoo si King David. Kay unstoppable blessing man, kita na to. Unya si Abraham, kita pud ta. Nato ang history sa Israel. Kita sa mga Kristiyano, asa matang dapita. Tanaw na to ang Bible na to, 2 Corinthians 9 verse 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Para ni sa mga magtutuo ni Kristo, mga believers in Christ, mga Kristohanon. Kana bitong naagi Kristo sa kasing-kasing. Amen? Tanawa. Ingon sa Biblia, and God is, are you there? And God is able to make all grace abound toward you. All grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things. May abound to every good work. Pagkanindot ana nga bersikulo, amen? Pagkanindot ani nga saan sa Ginoo, God is able. Kita, disable man ta. Pero ang Ginoo mahimo man yang tanan. God is able to make all grace abound toward you. So na, Ginoo ka control. That you always having sufficiency in all may abound to every good work. Pagka nindot ka na palandungon, pero hinundumi, naapa man ko'y verse 7. Mabatunan na to ning verse 8, kay blessing kayo ni, pero ang requirements ani, naa sa verse 7, tanawang verse 7. Trabahoon sa nato ang verse 7. Buhaton sa nato ang usa gisulti sa pulong sa Ginoo sa maong bersikulo. Verse 7, you look at your Bible. Ingon sa Bible. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Unsa may atong i-give? Oras. Amen? Time. Do you have time for God? Ano ba? Di lang oras. Unsa ba gyud? Kusog. Kaya pagpangalaga sa Ginoo, it involves our strength. Di ba? Let him give. Unsa ba gyud? Our talents. Naay mga talento na kahiyas gagihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Paggamit na. Di ba? Unsa ba gyud? Tibuok kinabuhi. Unsa pa gyud? Our treasures. Mao na ang naatay sa atong church diri, naatay gina-practice ato ang tithes. Because tithing is honoring. Tithes is returning. Tithes is returning. Daghan ta giving diri sa church. Naatay first fruits. First fruits is honoring.
Mission is investing. Ha? Di ba no? Tithes is returning. Oh. Kung naghatag ka sa imong, kung nagbutang ka diri, gidala na imong tithes, wa pa ka naghatag, imo ra nang giuli. Oh, di ba? Oh. Unsa pa gyud? Offering, love offering. Love offering is giving. So diha pa ka naghatag sa love offering. Daghan tag giving oy. Klase-klase nga mga giving, mga kaigsunan nga atong gi-exercise salamat sa Ginoo. Kadtong mga nagtuman ani, makita na tong ginabuhi nga naa kalipay po sila ginabuhi. Amen. Sila mismo makatestify niya kung unsa ang kinabuhi sa taong manggihatagon. O, di ba? Ingon sa Bible, let him give, na ay warning diha. Unsa may warning? Not grudgingly. Usahay diha mabikil ang usa ka tawo kay nganuman napugos man. Pero ingon sa Biblia nga dili pinugos. Let him give, dili pinugos, dili kay napugos lang ka. Si pastor man gud sige magwali gud giving. Mao na nga napugos na lang gyud ko. Di man na mao. Kung inana ang imong panabot ay nalaghatag oy. Kaya ang paghatag kinasing-kasing, amen. Not grudgingly man. Buti pa sabot kusang loob. Nakasabot ka. Not grudgingly or of necessity. Oh, nga naman, because God, or for God loveth a cheerful giver. Amen? Ha? Ang Ginoo nagahigugma sa malipayon. Cheerful ba? Cheerful. Amen? Nga paghatag. So, mao ni ang gisulti sa Biblia. Ang Ginoo nagpadayag si ayang gugma ka nato. Ha? You know? God loveth a cheerful giver. Kanang may kalipay ba? You do it because you are happy. Muna nga, doon natin gitawag nga pledge. Offering pledge. Inumdum ta sa itong offering pledge? I will give because I love the Lord. Kana ba? Amen ba? Nindot kini nga to. Diri kinatay pledge of the Bible man. I will give because I love the Lord. Amen. I will give because sa sapay? Ha? Sa? I will give because I have a living faith. Buhi nga pagtuo, dili patay. Kaya ang patay di naman nakabangon. And then I will give because I want to be blessed by God. Kitagaan nimo ang ugrason ang Ginoo ba? Nga ipanalanginan kaniya. Mo na muhatag ta. Amen? O, di ba? God loveth a cheerful giver. Kanang may kalipay ba? Di kay napugos. Gamay man na diha. Ha? Wala man na magmater na Ginoo. Dako. O gamay ang imo diha. Kinasing-kasing. O, di ba? Pero kung naa kay income, tarong nga po ng imong giving. Amen ba? Tarungon po na to. Kaya kung di na ito tarungon, labi na ang tithes, kung di na ito tarungon sa pag-uli ang iya part sa Ginoo, mahulog mo tag tulisan, anak. Di ba no? Mahulog mo tag tulisan, anak. Itulis sa itong Ginoo. Malakay chapter 3 verse 10 paliho. Apilong ta nagbasa. Malakay chapter 3 verse 10 paliho. So, doon na sa verse 8. Malakay. Ang uban ani, mulikay man. Ang pagbasa nila ani, dili man malakay, mulikay. Kaya naman, di sila ganahan ani nga verse. Pero kini, word of God man, amen? Tingnan sa Bible, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? Asa man? Nangutan na diri ba? Ang tao bang kato sa Ginoo, asa man kung nangawat? Ingon sa Bible, in tithes, and in what? And in offerings. Tanawara. Verse 9. Ingon sa Bible sa verse 9, mga igala, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me. Even this whole nation. Tiyam na. Tinunglo sa Ginoo. Verse 10. Ari di adiri ang instruction sa verse 10. Tanawa. Bring ye all the tithes into the storehouse. Unsa man ang storehouse? Tigumanan. Sa unang panahon, dito sila si Abraham, dumagimo na sila tent. Naghimo sila tabernakulo. Hangtod nga sa panahon nila ni King David, nahimo ng templo. Karong mga panahon na nahimo ng mga local churches. Di ba na mga local, pareani karon local church ni. Na diha magtigom ang mga magtutuo. Di ba no? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Nan, kung di ta mohatag, di man ta makapabugnaw aning irkon. Kaya usama itong ibayad sa kurente. Nasabtan ko niyo mga igsoon? Amen? Di man na ingnon nimo, di man pwede ato mo tagamiko.
Sir, pwede ba sir nga, di lang sa may mubayad, sir? Sabta lang sa sir, di lang sa may mubayad yung bulana, sir? Di na mo sugot, oy. Kay mulapaw lang kag pila ka adlaw silang titan, putol na. Ang miko, di mo daghangyo eh. Di mo daghangyo. Oh. Siguro sa Bible diha, bring ye all the tithes to the storehouse, that there may be meat in mine house. Kinanglanon, yun. Kinsa man na mo support sa buluhaton. Siyempre, God's people. Amen? Di man ta mo dool sa mga, di man ta mo taya og luto para naatay budget pang bayad sa kuryente. Di man ta mo taya og mga, sa mga sugal diha. Mutaya ta sa kanang sa di mga sugal. Oh. Di man ta mo adto sa sweepstakes para nga bayri sa tong bayranan sa Bible Baptist Church basak tulo ka buwan to. Di man na pwede mga kaigsunan. So ang responsible nga mo support gayod sa local church is God's people. Gibutang ka sa Ginoo diri nga church, then support. Be a blessing. Be a help. Amen? Hello? Don't be a burden, but be a blessing. Inana ba? Yan ang trabaho, ang responsibility sa church members sa simbahan. Ang responsibility sa pastor is to feed God's people with the Word of God. Amen? Una akong trabaho ninyo, magpakaon ninyo sa pulong sa Ginoo. Para muligon mo, madasig mo, di ba no? Diya sa pagtuon ni Kristo mga kaigsuunan. Unya, how about the members? So, timana na ito mga kaigsuunan nga ang responsibilidad sa membro sa local church is to pray and to support the ministry mga igsuon. Inana ba? Amen? Oh. So, mauna nga ingon sa Biblia diri, God loveth a cheerful giver. Unya sa Biblia, that there may be meat in mine house. Unya, mga on man ta. Muna magsabado diri, na atay ministry sa Sabado, na yung mga workers every Saturday, mukaon gina sila lunch, nindot kay mga sudan. Amen? Sabado dire, before na mato sa visitation, mga kalderitas na, mga manok, pero murag kalderitas, murag kanding, yapon kay, mao man ang mga, sanay, panakot. Masisudan nyo last Saturday? Ha? Ano to? Di ba ginumutugan nga, nakakaon ang po ko. Ha? Ano to? Ha? Lami kayo ang manok, ang pagluto sa manok, murag kalderita. Pero tininduta. Oh. Blessing. Kunya, kung walay giving from God's people, magginamos lang mo pirmi. Kung sige tagkaon o ginamos, ang atong kidney mo, maigo, ana ang mga kaigsuunan. Kaon na mo, Sir Pastor, ginamos. Labi ito ang iyang anak nga buluyagon, pag-uli niya, ningon nga, pa, unsa may tusunan pa? Naali sa lamisa dong, ang kitakluban na niya, pagpili lang. Oh. Pagtag-aw niya, pa, asin man lagi ni. Mao na tusunan, pagpili lang, mukaon, magkagdili. Tingnan mo na mga igsoon. Oh. There may be meat in mine house. Amen? Oh. So natay mga ministry, makasuporta ang mission. Amen? Yan na. Ingon sa Biblia, and prove me now. Are you there? Natanaw mo diya? Ato ning book on ning verse in the Bible. And prove me now. Gidar challenge ta. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing. Amen? Tiya mo na ablihan sa Ginoo ang windows of heaven and pour you out a blessing. So, unsa man ang blessing niya? Na kay peace of mind, na kay joy. Di man na mapalit og kwarta in taon. Kanang kalinaw, di na mapalit na kay peace, joy, love, long suffering, na ay fruit of the Spirit ba? Na kay self-control. Nga naman, faithful ka sa Ginoo when it comes of giving. Di ba no? So pag yun, that there shall not be room enough to receive it. Blessing na siya mga igsoon. At pag itiwaso na, pag ilisumpay. Verse 11, nasa ingon sa Bible. Tiya, makita na ito ang blessing, tanawa. Verse 11, and I will rebuke the devourer for your sake. Kung sa mana,
Ginaproteksuran ka sa Ginoo. I will rebuke. Badlungon sa Ginoong mga dautan, badlungon sa Ginoo ang mga dili maayo pwedeng mahitabo nimo. I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruit of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time of the field. In the field, saith the Lord of hosts. Tiya mo na. Ato maging tiwason ba? Verse number 12. Unsa paging sa Bible, verse 12. Diri makita na to ang blessing gikan sa Ginoo when we kung tadiya nga mag-faithful tadiya sa Ginoo when it comes of giving. Tanawa sa verse 12. And all nations shall call you what? Blessed. For ye shall not be delightsome land, saith the Lord of hosts. 13. Pas. Your words had been stout against me, saith the Lord, yet ye say, what have we spoken so much against thee? 14, brother, 14. Ye have said, it is vain to serve God. Pirting kuyawa. It is vain to serve God. And what profit is it that we have kept His ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts? Kulang sila diha og pagsalig sa Ginoo. Para nila, ingon sa Biblia dira, vain ang pag-serve sa Ginoo, pero dili vain, oy, amen. Our labor is not in vain in the Lord. Our faithfulness, it is not in vain in the Lord. Amen? Di ba? Our obedience is not in vain in the Lord. Mo nang blessing, mga kaigsunan. Nato hinumduman, mga kaigsunan, why we should give thanks to the Lord because of His unstoppable blessing. Salamat nga buhi pata. Blessing na. Salamat sa salvation sa Ginoo gihatag nato. Salamat sa gin-preserve pata sa Ginoo. Blessing na oy. Salamat kumplito pa imong pamilya. Kung di man kumplito na iba na, at least naapa kay pamilya. Amen. Blessing. Blessing mga kaigsunan. Kaya ang atong perfect family, dili pa po dili sa kalibutan, dito po sa langit. Amen? Ha? Kitawag tag God's family. We are brothers and sisters in Christ. Di ba? So nabilong ta sa pamilya sa Ginoo mga kaigsunan. Munang blessing diha. Mao bitaw na nga kita mintas napatay kinabuhi, ayaw kalimot sa paghatag pagpasalamat sa Ginoo. In times of troubles, remember Him. Remember God. Kay siya rin mo strengthen mo. In times of problem, ayaw kalimot sa Ginoo. Sampita ang Ginoo. Amen? In times of sadness, sampita ang Ginoo, mga kaigsunan. Nga naman, dili kanya pasagdan. Dili gyud kabiyaan sa Ginoo. So, mauning tulog ang mga butang why we should give thanks to the Lord. Number 1, because of His unending mercy. Hinaot, gi-enjoy nimo ang kaluoy sa Ginoo. Amen? Because of His unchanging promises. Hinaot nga di ka mulubad sa pagsalig o pagkupot sa saad sa Ginoo. Because of His unstoppable blessing. Mga igsuon, ayaw ikumparar ang imong blessing sa imong isig ka, igsuon sa pagtuo. Kay diha gyud ka ma-selpiti mga igsuon. Amen? Ang atong attitude bilang magtutuo ni Kristo, kung nakita nimo ang imong igsuon gi-bless sa Ginoo, rejoice. Rejoice with them. Ayaw kasina. Kay bati kay na siya nga attitude nga masinata, ma-invita, ayaw. Kay ang Ginoo man nakahibalo sa itong mga kasing-kasing. Basi ang imo, giputos pa sa Ginoo dito sa langit. Wa pa niya gi-release ba? Kay naapay gusto makita ang Ginoo sa imong kinabuhi nga ma-prove ni mga ako na ning ihatag niya. Ayuda gikan sa langit. Ayuda gikan sa maghulat ta. Amen. Kay nindot kayo ang blessing sa Ginoo nga moabot nato right time. Basta God's blessing right time man gid ano. Ang ato diha di lang kita magdali. Di kita nga Lord nagampo man ko Lord nga makatrabaho ko pero wa man gid Lord. Kadugay man nimo Lord. Tinuod ba ka Lord? Magdali ka. Ayaw. Kaya ang prinsipyo sa Ginoo, kung magtinarong na lang kita sa Ginoo, ingon sa Bible diha, no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Walay mga maayong butang, nga kuptan sa Ginoo, nga i-withhold sa Ginoo,
kanilang nagalakaw sa pagkamatarong. Walk righteously lang yun ta. Amen? By God's grace. Ana ra gyud. Kay ang Ginoo dili niya ihikaw ang panalangin. The blessings of na naman tayo kadawat na mangita ni nga blessing, nga mao ni siyang pinakadako nga blessing. Unsa ni siya nga blessing, pastor? The blessing of being a child of God. Amen? The blessing of being an heirs of the Lord. Manununod ta ni Kristo. Sa pagyod, ang mga blessing, daghan mga kaigsunan, maybe emotional blessing, material blessing, spiritual blessing. Ang ato niya, pag-acknowledge ramang yun, kay kung ato nang ma-acknowledge, ato nang ma-recognize, makamao magitang pasalamat sa Ginoo. Makaingon magigang nga, Lord, salamat. Lord, salamat. Ang pagpasalamat baya, ang prinsipyo sa Biblia, di lang kay mupasalamat lang taog puro kaayuhan. Ang Biblia, nag-ingon bitaw, in everything give thanks. Kana bitong in everything give thanks. Puti pasabot. Bisag dili nindot ang sitwasyon, pasalamat yapon sa Ginoo. Inana na ang kinaiya sa insakto o tinuod nga Kristohanon. Di lang ta mo happy sa mga kanang kaayuhan ba? How about problems? Gitugot ta sa Ginoo kay gusto niyang grow ka. Amen? Gusto kaniya nga mutubo ta diha sa Ginoo. Ang ato diha do na tay ginatawag kinaiya gayod sa pagkamapasalamaton. Together in thanksgiving. Let's pray, Lord God, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you for the blessing that we have received today gikan sa imong mga pulong, Ginoo. Salamat gayod sa imong kaluoy, sa imong unchanging promises, unending mercy, and unstoppable blessing. Oh God, we praise your name because, Lord, ikaw lamang, Lord, ang angayan na mong daygon, simbahon, ug duulon. Gani, Lord, kakalipay kami, sini nga kabuntagon sa din, Lord, may pribilehiyo kami nga makasimba o makaalagad kanimo. Salamat, Lord, sa kinabuhi ng imong gihatag. Salamat, Lord, sa kusog nga imong gihatag. Lord, salamat sa mga pamilya nga gipiyal nimo matagusa kanamo. Lord God, salamat sa pribilehiyo nga din, Lord, magkatapok ang imong mga katawhan. Padayon ka, Lord, sa pag-remind kanamo, Lord, kakinahanglan mig makabaton og kinaiya gayod sa Kristohanon nga mapasalamaton diha kanimo. Among gicommit kanimong tanan in Jesus name while the piano will play softly this morning, mga igsoon. Kumusta man ang imuhang kinabuhing Kristohanon? Kumusta man ka? Kumusta man ang imuhang Christian life this morning? Maybe makaingon ka, pastor, doon ay mga panahon nga na ay mga struggles sa kinabuhi. Doon ay mga panahon sa kinabuhi nako nga ay mga burdens. Pero makaibalo ko asa ko muduol. Og insakto ang akong giduulan, ang atong buhing Dios. Yes, that's true, Kristohanon. Watay laing sampiton, Ginoo. Kanuman, gamhanan siya sa nga tanan. Maybe this morning makaingon ka, pastor, daghan kaikog pasalamatan sa Ginoo. Kung ako ning ilista, ubay-ubay gyud ang masuwat sa mga butang nga mangin grateful ko sa Ginoo. Daghan kaayo. Og tungod ni ana, akong daygon ang Dios. Akong simbahon ang Dios. Akong saligan ang Dios tungod sa iyang mga kaayo. Salamat sa iyang gitawag nga unending mercy, unchanging promises, unstoppable blessing. Pastor, ako lang na-enjoy. Ako lang na-acknowledge. Salamat sa atong Ginoo. Igsoon, God knows your hearts this morning. God deserve to be honored today sa imong kinabuhi. Igsoon, duol ta sa Ginoo. If God is talking to you this morning na ay mga butang nga imong pasalamatan sa Ginoo, why don't you come at kneel at the altar? Stand to your feet and come to the front. Come on. Amen. God bless you. God bless you. Dili na ko magpaisa sa imong kamot kung ang Ginoo naglihok sa imong kasing-kasing, ang Ginoo na akay daghang pasalamatan sa Ginoo sa imong kinabuhi, aris tumangan palihog. Amen. God bless you. God bless you. Kinsa pa? Amen. God bless you.
Oh, Pastor, please include me in your prayers. Nga liguonon ko sa Ginoo. Kay daghan kaayong mga kakulian, daghan kaayong mga dili maayo nga panghitabo sa akong kinabuhi. Igsuon, don't forget God. He is the answer. Naay mga butang nga lisod kayo sulbaron kung kita-kita lang. Pero timan ang Ginoo walay imposible diha kaniya. Salig lang gid sa Dios. Salig lang gid niya because He is able. He is able to help us. He is able to deliver us. Inana kanindot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang ato diha pagsalig. Ang ato diha pag-claim sa iyang gahom ug sa iyang saad. Loving Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you so much for the blessing. Ngay mong paambit ka na mo, gikan sa mga mensahe. Dalaygon ka, Lord, sa among taliwala. Ikaw, Lord, na kaibalo sa mga kasing-kasing sa imong mga kanakan. Akong pagampo, Lord, ikaw magatagbo, Ginoo. Sa ilahang mga needs, it might be physical needs, material needs, emotional needs. O God, ikaw na kaibalo. Bisan naman sa espirituhanong panginahanglan, ikaw magahimo no, Ginoo. Salamat kaayo sa pribilehiyo nga imo ming gihiusa karon ug amo gikalipay ang panagtigom, among gibalik ang tanang pagdaig ug paghimaya diha lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Thank you. Praise the Lord.